Kapag ganito naman po kalaki at kasariwa ang isda, hanapan lang ng pares na gulay, panalo na. Damay ko na din po itong nag-iisang bunga ng ampalaya. Kabutin dayami po mga kanayon. Isa din ho nga sa ganitong paraan ng pagluluto namin noon sa bukid kapag mga walang dalang lutuan. Pisitan ko lang po ng kamatis. Kaunting asin. Babalutin lang po yan dito sa dahon ng saging. Saka diretso na. Ihaw na lang din. Saka sili po, pandagdag bango. Gagawin ko lang po sa salad itong ampalaya. Palatan ko lang po ng bagoong. Ito naman na po, yung inihaw na kabuti. Yun. Tilapia. Lahat ihaw po mga kanayon, bawas mantika. Lord, napakabuti niyo po sa patuloy na pagmamahal at pagpapala. Nilalapit ko po ito in Jesus' name. Amen. Napapalunok agad ako ng laway. Sarap. Ang bango po. Yung amoy nitong kabuti. Malamig na. Lagyan ko po ng tanglad sa kamatis niya sa loob. Grabe. Kahit mga ihaw-ihaw lang po. Basta kinamulatan, ayos ng panlaman tiyan. Masa. Ulo. Ayos na. Ito nga po yung mga favorite kong pinapapak-papak, mga tinik. Saka buto-buto naman sa karne. Dumami nga lang yung lango nung nilabas ko tong isda. Tsaka tag-ulan na ho kasi ngayon. Yung nalalaglag na bunga ng ahatilis. Isa sa dinadayo ng mga langaw.
Yung ampalaya ho, wala na masyadong pait. Sarap ng patakin. Sabi nga, the bitter, the better. Lalo na nga po pag ganito nagkakaedad na. Dahil nandyan yung mga sustansya na kailangan ng katawan. Basta mga kinahiligan po talaga ang pagkain na kahain, alam mo yun yung busog. Talagang masasabi mong solve. May busog ho kasi yung pilit. O sa mga gantong ulam, mapapasarap ang kain. At kung hilig mo nga din po ng mga gantong ulam, baka pwede maglambingan yung kanayon, pa-follow at share na din. Kita-kits po tayo sa mga susunod kong upload ng mga pagkain bukid. At kung meron ka din kinahiligan, comment mo lang po below. At kung available na sangkap, hintayin mo ang upload ko. Maraming salamat po mga kanayon.